Ito na ang aking mga magiging kasama. Tatlo kami lahat. Una akong dumating sa kanila dito. I don't know kung sino mga driver na to ngayon. Basta tatlo kaming mag-load tomorrow. Last load namin dito sa Vancouver, north of Vancouver. May dala siyang tarp. Ako may tarp na ako. Dala din niya yung dunnage. Lahat ng mga kailangan sa load. Who's this guy? Uy, yung kadina niya nahulog. Sino to? Kasamahan ko rin tong nag-load nung isang araw eh. Hindi makita ang number ng truck niya. So, kita nyo guys, ang daming, sobrang dumi ng aming truck. Kaya mamayang tanghali, darating yung tagahugas. Pati yung trailer namin ay huhugasan. Dahil look at that. Dugyot ang aming mga truck ngayon, pati trailer. Ito na yung maghuhugas ng aming truck again for the second time. Maghuhugas siya ngayon dito dahil sobrang dumi ng aming mga trailer. So kinargahan na niya ng tubig and atras. Linis pati ang truck at saka trailer kasi nakakahiyang pumasok sa Vancouver na ang truck ng Q-Line sobrang dugyot dahil galing sa bundok. Kaya tinatawagan namin siya, tinatawagan sila ng opisina dito sa Abbotsford na pupunta dito para maghugas ng truck at saka trailer. Magandang negosyo tong ganito, no? Lalo na dyan sa Winnipeg, wala masyadong truck wash. Magandang business to sa Winnipeg. Kasi ang Winnipeg guys, wala masyadong mga truck wash doon. Meron ang pulse holding, iilan. So meron siyang sariling truck, motor, trunky, and then ang singil niya sa isang truck ay $80. Pag kasama ang trailer ay 140 yata. Magandang business to dahil example, may magpapahugas sa'yo, pupuntahan mo lang siya. $80 na yon, saglit lang. Pag tractor, saglit lang yan. Dito kasi sa BC, wala masyadong truck wash. Walang big truck wash. Unlike sa Amerika, ang daming mga blue beacon. Dito wala, pahirapan. Kaya mga truck dito, padumihan naman ang truck dito. Kasi nakakahiyang pumasok nga ng British Columbia, Vancouver, na ang aming mga truck ay sobrang dumi. Kaya ang Vancouver ay kilala sa magandang lugar. Kaya pag pumasok yung aming truck, pag lalabas ang aming truck doon, kailangan malinis din, di ba? Agree kayo doon? But at least malinis. Pati yung deck. Di ba? Ito, pinalinisan ko itong aking lalagyan ng chain dahil kukubiran ko siya ng tarp. Oh, nice. Yeah, kukubiran ko siya ng tarp dito para pag umulan, snow, nag-ano kasi ito, tawag doon, kinakalawang. So kailangan na pag nalagyan mo na siya ng pampalambot, matabunan na siya. So meron akong tarp dito na medyo maliit, cover ko dito. Kaya tinanggal ko yung mga strap ko para malinis siya. Now I'm gonna do some extra hard work. Mga chain, lalagay ko lahat ng binders dito para hindi siya madumihan. It's gonna be lots.
lagay mo siya sa isang place. Ang isa nito ang bigat, 2 kilo yata yan eh. Para kahit dito puro snow, okay lang, walang problema sa chain. I mean, yeah. I'm gonna cover this thing there in the middle. I'm gonna put all my binders on and cover with a windshield tarp, because it's hard when it's too cold like this. There's water and it's cold, it's frozen inside. Truck. Huh? Here's the truck. Oh yeah. Mandip says, yeah, we'll use it and bring it back when he comes back. Yeah, yeah. Just gonna finish this one. Got a windshield tarp here. Yeah, my windshield tarp disappeared on me. That should be cleaned. So ganyan, para hindi siya madudumihan. Hindi siya mapapasukan ng snow. Hi. Hi. You can hear the lake. Yeah, yeah. I'll put it here. Yeah, it's coming from here. Ah, okay. This bulb here. Coming from the leveling bulb. Extra work, guys.
That's it. Whew. Wala na akong ano dito sa labas. Wala akong boomer dahil napofrozen. That's it. Clean and tidy. Right? Guys. So nakubiran ko na siya. Tatanggalin ko siya. That's it. Ganyan lang. Yan. Kasi walang cover yung aming mga ano eh. Aming mga dito. Nothing. Nothing. Cause oh, diba? So ngayon, lalagyan ko siya ng spray. Yung alcohol para malinis. I mean yung frozen niya. Ginagawa ko pag bakanting oras. Alcohol to siya. Para yung frozen niya, yung ice, tutunaw. Ito yung inaano ko eh. Itong bowl dito, ayan oh. Pag na-frozen yan, hirap nang galawin yan. Lalo na ngayon, nalagyan siya ng tubig. Pag nalagyan siya ng tubig, kakalawang yan. Kaya kumukuha ako ng air brake conditioner, alcohol. Kasi hindi siya pwedeng lagyan ng ano, nung tawag dito, yung mga liquid na anti-rust, dahil naninigas siya pagbaba galing dito sa bisi. Maninigas yan. Ito alcohol para matanggal yung ice sa ilalim. So ngayon pag natabunan na yan, hindi na siya magkakaroon ng mga tawag dito, yung buhangin or snow. Hindi man siya advisable, I think, pero ito yung nakita kong option para yung kalawang ayos na agad, di ba? Mas malinis, di ba guys, di ba? Now, para mabawasan yung aking mga load doon sa cubbyhole, dito ko siya ilalagay para lumuwag yung aking cubbyhole. Ang dami kong gamit dito eh. Mga oil, zone. I think that's it. Mas pa tayo. Kailangan mong i-maximize yung space
Alright. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 binders. Ang dami. Anyway, yeah, that's it. At least nalinis ko na siya. Nandun lahat ang chain. Para hindi siya, yun nga sabi ko, para hindi siya ma-snow. Mag-mix na yung snow, putik at saka buhangin. Then pag nababasa, nagpo-frozen dahil ngayon malamig. Okay dito, warm ng konti, pero pagbaba mo ng British Columbia, ano na siya, yung malamig na naman. So pupunta lang ako doon, i-abante ko lang itong truck para mahugasan. Ito mahugasan. Ganun lang guys, extra time sa truck. Kasi para na rin yan sa'yo. Easy na access yung mga gamit. Hindi kalat. Alright on. Malinis din. Dinala ko dun. Hugasan na. Diba? Okay ba guys? Okay ba guys? Hindi na siya mapapasukan ng snow. Yun na lang gagawin ko mamaya. Pupunta muna ako ng Walmart. Bibili akong bigas. And maglalabas sana ako ng aking mga damit. Pero yung mekaniko hindi pa dumating para sa leak ng truck. Mas maganda kasi kung yung mga equipment mo, alam mo kung in good condition ba. Yung pag may load ka, hindi ka na mahirapan na oh, ba't ang tigas nito, nagpo-frozen siya. Ito mga ibang kahoy. Maybe in the future magagamit mo siya. Not now, but maybe in the future. So yung tarp nilagay ko na rin para mas malinis tingnan. Nandyan na lahat. Diba guys? Yung isa hindi gumagana. But yeah, hinihintay ko yung mechanic na Indiano. Pupunta daw dito eh. Yan, kailangan ko yan mamaya. I think, yeah, maybe this one. Okay. No problem. Maybe all the assembly, right? Yeah. You have spare? You have spare? No. I'm back evening. Later on today. Okay, so I'm gonna go to Walmart. Yeah, no problem. Okay, that's good. What's your name? Gary. Gary? Yeah. Nice. Maglalaba muna ako ng mga damit. Dahil ano na eh, tawag dito, wala na akong maisuot lang. Huwag pala yung ano, flashlight nito. Hello. Nalabas ano. Kaya tawagan talaga ko sab, kaya magsalang sa ko ha. Yeah. Labas. Saglit. Dan punta ko ng Walmart para tubig. Maya kasi bihis na bihis. Dahil nahirap matuyuan ng pawis. Mexico? I'm not Mexicano. Filipino. Filipino? Sure? Maybe Maybe. I will guess you. Yeah. I'm from India and Punjab. No, you're not. Yeah. You're a Filipino. I'm Filipino. Filipino. Okay.
No, just kidding. Yes, I'm a Filipino. But make movie. Say hi to them. Hi, Filipino. Yeah, see the Santa Claus here? Yeah, nandito. No beer. I love you. Mahal kita. Say mahal kita. Mahal ka? Mahal kita. Mahal kita. I love you. Okay. Mahal kita. Mahal kita. Filipino, mahal kita. Filipino, mabuhay. 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 Filipino, mabuhay. So, nandito ako sa kanyang ano. This is yours? Good business, eh? Yeah, so, after that one, you're gonna put in the dryer. I'll be back in 1 hour. I'm gonna go to Walmart. Okay? What's your name? Lucky. Lucky? You? Marco. Marco. Marco, yeah. Okay, Marco. I'll see you in 1 hour. Okay, see you tomorrow. Ay, ako. Babalikan ko na lang. Pupunta lang ako ng Walmart at bibili ako ng aking tubig. Hindi ko alam kung ito yung Walmart nila dito sa Abbotsford. Hindi nga pala pwedeng dalhin ng truck dito dahil pang kotse lang. Excuse me. Oh, where's the Walmart? Down underneath. Where? So you see where this store is? The Urban Behavior? Yeah, right underneath. Really? So there's stairs over there. Yeah. Yeah, so if you go down the stairs and you head that way, then you'll see Walmart. So which one should I go there or here? No. Go here? Go there. Okay. Yeah, so if just pretend that this is Walmart, but below. Oh, I Yeah, see. so go the stairs and then you'll see it. Thank you. Okay. Oh, iba palang Walmart dito, guys. Nasa ilalim. Wow, ito yung iran na sa ano. Dito sa Abbotsford. Plaza yata nila to. Hindi nga pala pwedeng dalhin ng truck dito dahil kita nyo ano, hindi pwedeng pasok. Saan pa? Ah, pwedeng pala. May isang truck doon. Galing ah. Nasa ilalim ang nasa ilalim ang Walmart. May bibilin lang akong tubig. Ang problema nito pag akyat, saan ako dadaan? I mean, yung aking dadaling mga gamit. First time ko pupunta dito sa Walmart ng Abbotsford. Nasa ilalim pala. Ah, yun. That's it, oh. So, pwede naman pala. Hayop na yan. Pwede na pala pumarking dito. Ayun, may parking pala dito sa lalim, pero hindi ko alam kung saan dadaan. So, some problema yung aking sasakyan kung saan ko siya papasok. Saan ang entrance? Ay, Diyos ko. Ignorante. Wala kasi ito sa ano. Wala sa Winnipeg. Nice. Alright. Oh, you need a coin. Can I get a card? I don't have a coin. Where is the entrance going down here? I have a card. Nothing down there. No, I mean here. Oh, for From- going from- upstairs? Okay, I'll show you. Because I parked my truck Oh. there. Yeah. Maganda yung Walmart nila dito. Iba yung ambience niya. As in 100% guys. Maganda yung Walmart. Unlike dun sa ibang mga style ng Walmart na parang napaka-dry. Ito, iba yung Walmart nila. Nasasabi. Maganda yung Walmart nila. So maghanap lang ako ng bigas dito. And then, kita nyo. Diba parang nasa loob ka ng SM. Kailangan ng bigas. So, kailangan ko ng oh, kita nyo itong Jasmine, no? Thailand. Alam niyo yung price niya? $35. Mahal lang ng rice. Merong boy bawang. Kumuha lang ako ng chippy. Konti-konti lang. Tapos dingdong. Kasi nakakainip sa ano. Pag bumabiyahe ka ng galing araw, wala kang kakain. Ito merong $14 white rice. Ito lang kung siguro. I don't know kung paano lutuin ito, pero mahal kasi ng Milagrosa eh.
Alam nyo, mas marami siyang mga stock the same sa US style na Walmart, marami. Unlike dun sa mga Walmart sa Winnipeg or kung saan na Walmart, dito marami siyang stock dito. Nice one. Kaso lang dito, halos sa mga nagtatrabaho ay letter I. Madalang ka makakita ng Noipi. Halos I. So dito na ako sa mga gamit sa truck. Panglinis lang ng paglinis ko sa loob. Then I'm done. Here. Dami rin dito. Panglinis yung bone scrub. Yun. Scrub. Yeah, ito yun. Kan $9. Mahal ko rin. Ito $10. Ito pinakamura. Okay. So ito na yung kinuha ko. Interior turtle wax. Panglinis sa loob, pati sa upuan. Then that's it. I'm all done. Let's go. Kita niyo, di ba? Iba yung ambience niya, no? Ganda. So check out na ako. Okay, tumigil muna ako dito sa McDonald's para bumili ng pagkain. Dadaan sana ako ng apag, but wala na akong oras. Kailangan ko bumalik dun sa laundry para kunin yung aking pina-laundry. Then ito yung akong nabili lahat. $96. Lahat-lahat. Ay, sus. Yan lang pala. Saan ba ako dumaan kanina? Ay, nandun na pala oh. Saan ba ako dumaan kanina? Dito pala sa baba. Diyos mio, Marimar. Bibit-bit ako ngayon ng bibit-bit ako ng aking mga dala ngayon. Dahil, yun. May elevator doon. Yes. Pwede. Dadalhin ko itong kahit sa taas. Up, close. Saan ba tayo? There you go. Durante din ito. Dadaling ko yung yan no? Oo, di ba? Open, sesame. Kulog, bang. Nandun yung fueling. So, dito sa baba, nandoon yung tawag dito, Walmart. Nasa taas ang parking. So ngayon, saan ko iwanan itong aking cart? Mahalang sila. So may karga ko lang dito sa karga ko lang dito sa truck. Alam nyo, ang ganda ng pagkagawa. Pagka-plan nila ng kanilang pinag-isa nila lahat sa taas. Cineflex Cinemas, cannabis, bintahan ng mga marijuana, bangko sa taas. Urban Behavior, Marshall, nasa taas, no? Skechers, PetSmart, and then sa baba, nandun yung Walmart. Paikot to eh. Ang ganda ng pagka-plano. Isahan na lang kunting space pero nandun na lahat halos. Nice. Pero nakakalito. Aalis na ako dito. Tapos na. And saglit lang, parang 5 minutes lang papunta dun sa laundromat. Yung aking french fries nahulog pa dito kanina. Pastilan. Gamay lang yung nabilin. Yan, tara. Kasi kailangan ko pang baka kaya gamitin nila tong sasakyan ng mga ibang driver na darating.
Then, I think pupunta na kami ng 348 na pala. Pupunta na kami ng port para staging. Then bukas ng alas 8 yung aming load. Pabalik ng Fort Saskatchewan. That's good. I need to go. Go. Where is it? This one? No. No, this one? This one? No, this one. No. Oh, man. Where is it? Where did you put my dress? Clothes? Hold on. It should be here. Oh, you forget to Oh, my dry up. God, man. Oh my God. Oh, God. Come back 30 minutes. No, I'm gonna wait. I'm not gonna go. Okay, you wait in the pickup truck. Okay, 10 minutes? No, 25. 25 minutes? Yeah. Oh my God. Hindi pala niya na dry up yung aking damit. You make movie in my shop. Yes, I'm gonna promote your shop. Yeah. You make movie in my shop and I put it internet. Yes. So you will get famous. Yeah. You will get famous, eh? Yeah. So you laundry, dry up, and customer will come back, right? Oh, that's good. Not time to wait here. No. That's good. Good, Some customer coming and put on laundry and dry and wash. Maybe hour and a half. Customer go some shopping. Yeah. Some- But why you forget to dry up my clothes? My baby too much cry. Ah, your baby? My baby. You still have baby? We have triplets, Triple? triple, and Triplets? triplets. Really? 12-year-old. 12-year-old? Yeah. And still crying? Huh? Still crying? No, now it's some stop, but come back 20 minutes. No, I'm gonna wait. Oh, Yeah, I already done shopping. you still done something? Yeah, Walmart. Oh, good. Guys. Larry, right? Lucky? Yeah. His name is Lucky. He's a truck driver. For how many years trucking? Trekking, I almost 20 year trekking. 20 years? Yeah. How old are you come to Canada? Canada, I'm almost 15 years ago come back. 15 years? Yeah. Maybe Work here and then go back to India? India goes sometime in that month, 2 months. You know what? I got a very good friend in Saudi Arabia before. I worked in Saudi as a truck driver. Saudi. Yes, his name is Das Muhammad. Yeah, but I'm truck driver only US and Canada. Yeah, but before me, I worked in Saudi, Oh, okay. truck driver. Okay. And I drove in Europe, truck driver. Oh, Saudi to go job. Then Saudi, 6 years. Then almost 2 years in Europe. And here, I'm a truck driver. Oh, good. Yeah. But So I have a friend, a good friend. in Saudi? Yeah, his name is Das Muhammad. Oh, okay. He's an Indian, I don't know, he's a big guy. Okay. So you stop trucking now? Yeah, no, You don't like the highway anymore? no more. I'm look up. Oh yeah, so you look up your business. Yeah. Nice. But good profit? Good money? Unlike, how about the trucking? It's not good money in trucking? Trekking now is everybody, my friends, so many friends coming. Trekking nothing now. Yeah. No money, no. There's money if you have in a good company. So before you have your own truck, Yeah, I'm own company. own your own company, Yeah. so everything, maintenance, everything, it's Everything. you. It's not good money? No, that, Before? Before is that good money. But now? Now I'm 10 years ago I'm open this one. But still, there's few people have their own truck, right? Yeah. But people come here watch laundry. He tell me everything. Now it is nothing. Oh yeah. Yeah, he's a truck driver from 15 years, right? 20. 20 years trucking. Then you stop because you have triplets. Then you open this business. Nice. They all people in Punjabi, but no Sikh. Okay, so you're sick.
Yeah. So just gotta ask you a personal question. What's inside this one? They long hair. Look like long. You have a hair. long hair? Long hair. How long? Maybe some people 2 feet, some people 4 feet. So you did not cut any No. from the start? From baby? Then how can you get shower? Shower. Take off everything and go to shower. And then how you dry up your hair if Yeah. it's too long? No problem. Really? So since you didn't cut your hair, you didn't cut your beard. Oh, so you guys see that's Yeah, the sick, right? So you have long beard. Yeah. So it's not hard to tie up your hair No, like no, that? no, no, no. They summertime go cool and winter time they the hot in warm inside. So they the protection. Oh, you're not allowed to wear a helmet? No, 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 no. Only my turban and we have motorcycle in the fit. Really? Yeah, but I don't put a hat. But if you slip, you remove that one? No. Yes, so I sleep. No. No move. No move if you slip? Yeah. Only Really? shower time move. So how many times you shower a week? We every day. Every day? Yeah. So every day you remove that one? Yeah, every morning. Oh my god. Every morning? Every morning go shower. Our family. If I see a guy, Indian guy with a, you call that turban, right? That's Sikh. That's Singh. Yeah. Those are more money guys. Yeah. Singh are more. Yeah. Say it, king. Oh yeah. Now I got it. Thank you. Yeah. Tapos na ako guys. Hapon na. Baka hinahanap na tong sasakyan. Hindi ko muna tinupi doon na sa truck. Dahil I need to go back as soon as possible. Kalat. Ayun na. Tara, balik na sa yard. And then babalik na yata sa ano. Pupunta na sa tawag dito sa port. Tama-tama tapos na yung rush hour. And then doon na kami mag-stay, tatambay, maghihintay para sa aming load tomorrow. Yo, I'm back. I'm back guys. Ito na yard. Ito yung babalik ng Hope, babalik ng Kamloops. So, nandito lang kami. So wala pa rin yung ibang mga truck. So hala lock up. Ang aking susi ay nasa truck, wala dito, patay. Hindi ko dala yung aking ID. Guard! Guard! Patay. Guard! Hindi ko dala yung aking ano, hindi ko dala yung aking ID. Hello, may camera. Hello. Nako, pinasok pa ni, nilapit pa ni Gord. Ay, ito na yun. Wala ng tao eh. Inilapit niya dahil
hirap maglakad. Ay nako, Q-line sarado na. Iba yung tunog ng truck niya. Mas latest yun sa kanya, 1493, pero iba ng tunog. Come on, Gord. Hindi ka makababa, Gord. Oh, hirap bumaba ka na. Hirap bumaba. Nakapaa pa yun eh. Allah. Ang hirap bumaba na, Gord. I forgot my ID. I forgot my ID. Oh, it's on my truck. It's on my truck. Yeah, mine's in the wallet. Yeah, next time I'm gonna put it in my wallet. Thank you, Gord. You're gonna go now? No, Oh, you came through my garbage truck. huh? I just came over and threw my garbage in my truck. Ah, okay. Nilapit niya. So, ganyan guys, pag sobrang laki na, nako, pahirapan na yan. Kaya dandahan guys sa inyong pagpapalaki. Manoy, baka naman lagi kang papataba. So iatras niya uli yan kasi ayaw nga niya maglakad. Pero wala pa yung aming mga kasamahan. I don't know kung nasaan sila. Yan o, inatras niya. Tamad na siya maglakad guys eh. Pero thank you sa kanya dahil pinasok, lumapit siya. Thank you, Gord. Dito lang truck ko. Gwapong truck ko. 4-year-old na yan guys. Pero look at na naman sa itsura oh. Di ba? Ito lahat ang napamili ko. Meron akong ramen na spicy. Then ano ba tawag doon? Tinapay, mga chicherya. Tapos ang importante yung bigas. At saka tubig na aking dadalhin sa biyahe. Dahil hindi natin alam ang pagkakataon na anong mangyari sa highway. Meron akong dalang baong pagkain. Importante yung bigas. Kasi pag pumasok ako sa US, yung bigas, tatanungin lang kung saan binili. Kailangan mayroong resibo. Tatago mo yung resibo para pakita mo na binili mo yan. Kasi may minsan sa Amerika yung mga tawag doon, custom, kino-confiscate nila yung bigas. So kung bibili ka ng bigas sa Amerika, sa dito sa Canada, make sure na dadalhin mo yung resibo mo. Huwag mong isalin siya sa plastic. Kailangan doon lang siya sa kanyang lalagyan para pag na-inspect ka, kukunin niya at least nandun lang. Hindi niya nakakalito tong ano. Sira yata tong sasakyan nila. Ewo. Gwapo niyan guys oh. Swerting magagamit niyan pag kinuha na sa akin yan. Pero hindi ko pa ibibigay yan. Tagal pa, mga 2 years more. Ayun, dumating na yung mga kasamahan ko. I don't know kung sino yan. Ayan nga, may mga trailer. Oh, sila nga. Ay hindi, sila ba? Ba't may dalang jeep? Oh, sila nga. Here, may dalang kahoy. So anyway, parado ko lang to para makauwi na ako. Makabalik na ako sa ano. Makabalik na ako sa nalilito ako dito sa ano guys. Hindi kasi ako sanay sa pickup truck. Wala akong pickup truck eh.
Ayan, tapo ng basura. That's it, call for the day. So ulit ko lang itong susi para bukas gagamitin nila. Hindi ko nakapapakita ang code. Wala, sarado ang susi. Ano na dito? So done for the day, guys. Done for the day. Mamayang madaling araw. Hanggang madaling araw na ako tatakbo papuntang Fort North para hindi masyadong traffic. Dahil ngayon, rush hour. Mahirap. Sayang lang yung oras. So bukas, pag pupunta ako doon, diretso na ako load. I don't know if this one is Tony or ano, 1610. Hi Craig! Welcome back! Siya yung nakita nyo doon sa ano, doon sa taga rito yun siya eh. Dito siya naka-assign sa Abbotsford. Yung nakita nyo doon sa anong tawag doon? Sa Atchison na inaayos yung likod niya. So anyway, tingnan ko lang. Anyway ako. Kung inayos naman yung aking hangin ng truck. Kung bumalik na ba si Mr. Indiano, hindi pa niya ginalaw guys. Wala pa. So mamayang madaling araw lang ako aalis dahil kailangan ayusin niya muna yun bago ako tatakbo ulit dahil mahirap yun pag nasa kote ako ng DOT. So paano? Daghang kayong salamat. Maura na akong kahatag sa inyo karon for this day. Wala namang ibang ganap kundi nandito lang kami sa yard ng Abbotsford ng Q-Line. Then mamayang madaling araw, sabi ko nga, tatakbo kami ng North Port para mag-load ng another second round nung cable rail papuntang Fort Saskatchewan. Pag-amping mo tanan yung shout out no. Yung shout out nyo next time kasi kailangan ko pa siyang screenshot. Pag-amping mo, good night.